Kaugnay sa pagsara ng outpatient hemodialysis center ng NKTI, mga kapanaim natin si Dr. Ricky Jose Quintos, the second head ng Public Information Office ng NKTI. Magandang umaga po, Dr. Quintos. Magandang umaga sa inyo lahat at sa inyong mga tagapakinig. Yeah. Doktor, kumusta na po ang lagay ng mga nakaranas ng chills matapos sumailalim sa dialysis? Yes, katulad ng sinabi namin kahapon, no, may mga iilang pasyente out of the hundreds na dinadialyze, may mga iilan, no, mga less than 50, I think mga 40 lang sila na nagkaroon ng chills. It's a little higher than what we usually experience. Kanya sila naman, pinangalagaan namin at binigyan namin ng mga karampatang eksaminasyon. And for safety reasons, no, sinara muna namin yung unit para hindi ho maka-apekto ng mga iba pa. So itong mga nakaranas ng mga chills, aming sinusubaybayan na bibigyan ng tamang eksaminasyon. At so far, everyone is still okay. So, Doc, meron kayong isinarang unit. So, I suppose there's more than one unit nitong dialysis sa right. NKTI, no? Tama po yan, ano? Kasi itong pinakamalaking unit namin, ito yung outpatient hemodialysis. And meron din kaming inpatient na unit na tumatakbo pa naman siya. Yeah. So, sinabi nyo, out of hundreds, may mga 40. So, because every day nga po, ang aming naseservisyon dyan sa outpatient dialysis unit ay almost mga 120 every day, no? So kumbaga kung last week titignan natin 120 times 7, that's more than 800 patients. Out of that 800 patients, mga 40 lang ang nagkaroon ng chills. So that's still a small number, but para sa amin kasi, para sa aming mga warning signal, warning na yan na we need to do something. So, nabanggit nyo na nakita nyo na itong symptoms na to noon pa. Ibig sabihin, this is not the first time. Of course, no? Because any patient na mag-undergo ng dialysis, there is always a chance na mag-chills, no? Marami ko kasing sanhi ang pag-chill na yan, no? The most dangerous is kung magkakaroon ng infection. Kaya yun ang una namin tinutugunan ng pansin. Pero kung pwede rin mag-chills kung halimbawa, may temperature o kung may lalagyan yung pasyente, papalit ng temperature o may allergy, marami yung mga ibang dahilan. And ordinarily, there is a acceptable level of chilling in any situation. Pero para sa amin, nakita namin na medyo mataas ng dumadami. Kahit naka-positive lang yan, para sa amin kasi gusto namin mas safety tayo. Kahit tumas ng konti, out of the ordinary, safety tayo, sara muna natin. Kumbaga, huwag muna natin palibarin yung aeroplano. Okay, so Doc, sa case na to, natukoy na ba ang ugat o dahilan ng pag-chills ng mga dialysis? Yes, no? Una ko namin tinutugunan is kung meron infection kasi yun nga po ang mga pinaka-dangerous. No? So far, sa lahat ng mga culture na kinukuha namin, sa lahat ng mga, kung doon sa tubig, doon sa mga gamit, doon sa mga gamot, wala pa akong tumutubong mga bacteria. Wala pa akong nakikuhang definitive na source na infection. So, ngayon, tinitignan pa namin yung mga ibang system and baka po tinitignan na huding namin ngayon na baka hindi po infection ang cause. So far, hinihintay pa namin yung mga definitive na sagot doon. Yeah. So, Doc, just the bigger picture lang, no? So, yung NKTI, is this the largest dialysis center in the country? Tama po yan, no? This is the largest outpatient dialysis center. And in fact, hindi lang outpatient, inpatient. No? There are about 31 machines in this outpatient unit. No other unit in the Philippines will have that much machine. No other unit will be servicing as much patients. And yet, no other unit has the most advanced filtration and dialysis machines na meron dito sa bansa. Ilan ho sa mga kababayan natin sa buong Pilipinas ang nangangailangan po ng dialysis? Malaki ho, no? Kakalabas lang ng datos ng WHO, no? Binigay sa amin ni Yusek Herbosa ang datos na ang burden of disease ng kidney problem ay number 2 na sa Pilipinas, no? Marami na talaga at araw-araw may nadadagdagan. Kaya yung aming naseservisyohan
na pasyente is just a very small percent, maybe even less than 5% of the total na dapat maserbisyuhan sa bansa. So, kasi sa maliban sa NKTI, may mga iba pang dialysis centers sa bansa, di ho ba? Correct. Any hospital, any major hospital will have its own dialysis unit, no, ranging from 5 machines to about 12 or sometimes mga 20. No? Pero dito nga lang sa NKTI ang pinakamarami na more than 40 machines running at that particular. So sinasabi nyo na 5% lang ng mga taong nangangailangan ng dialysis ang nasiserbisyuhan. So at karamihan dito may kidney disease. Ano ho ang usually ang cause ng kidney diseases? Is this lifestyle related or hereditary? Correct, no? Nakikita ho namin ngayon na karamihan talaga ang nagkakaroon ng mga kidney diseases. It's really lifestyle din po, no? Although parang hand-in-hand din siya sa pag-develop ng diabetes ng pasyente, no? Karamihan ng aming pasyente nakikita na nagkakaroon ng kidney disease ay may hypertension, ay may heart disease, ay meron din diabetes. No, it's very rare na isolated ang kidney disease, isolated from all these other comorbid. Kung meron man, it's because of na infection in kidney o meron congenital, but that's only a very small percentage. Nakikita namin talaga yung mga pasyente na may pinakamaraming kidney disease ay mga may diabetes, heart disease, at hypertension. Yeah. Of course, potentially fatal ang kidney disease kahit mag-dialysis, no? So, anong payo nyo sa publiko para makaiwas ng kidney disease para hindi na mga ilangan ng dialysis? Yun nga po, ang aming outreach talaga ngayon dahil kami ay sa National Kidney Institute ay hindi lang magpagaling ng kidney, no? Kundi ay makaiwas. And that is why we are launching every June, no? Nakuha namin na ang every June is the National Kidney Month. At dito sa National Kidney Month, ay kinukuha namin magkaroon ng parang mga screening. Libre po, no? May free kidney check po kami, no? Every Friday, no? Meron din kaming mga free prostate check, no? Tapos may mga free educational activities. Tapos meron kaming mga annual, yung aming art and essay contest, outpatient teaching. Meron din kaming mga service outreach, no? Sa mga, sa Bulacan, no? In other areas. Kasi ang gusto ko namin talaga is prevention. And ang prevention is number 1, ang ating lifestyle, no? At ang team namin ngayon is a healthy lifestyle makes your kidneys smile, no? And okay. So, in terms of lifestyle, Doc, so this is mostly yung pagkain, no? Kailangan iiwasan tayong pagkain. Ano ba yung mga most common foods na talagang kailangan iwasan para makaiwas tayo ng kidney disease? Opo, yun pong nakakaiwas po ng diabetes at yun pong nakakaiwas po ng high blood at yun pong nakakaiwas ng ating heart disease. Yun po ang nakikita namin malaking tulong, no, sa pagpapaiwas sa mga kidney disease. And of course, wag po tayong magpapatuyo ng katawan masyado, not drink an adequate supply of water, avoid too much salty food, avoid too much artificial food, no, avoid too much yung nakakataas ng cholesterol, no? If we do our regular exercises and do our regular activities, then we will have a healthy heart, a healthy body, and a healthy kidney. So, Doc, balikan lang natin itong 40-plus na pasyente, ano, na parang nawalan sila ng access dito sa dialysis center na pansamantalang isinara. So, ni-refer nyo sa ibang ospital, no? Ay, hindi po. Karamihan po nitong mga nag-chill, no, na gawa ko namin silang inpatient, no? Some of them talagang binantayan namin, kinonvert namin sila to inpatient para nga mapag-aralan. So, habang sila ay nasa inpatient, nasa-servisyohan sila ng ating inpatient dialysis unit. Ngayon, ang na-inconvenience lang po, yung mga hindi naman ako nagka-chill, pero nabagto nga more than 800 every week, no? Party lang yung nagkaroon talaga ng chills. Yung mga iba na sila yung mga na-i-transfer namin na maservisyo ng mga ibang dialysis unit and other hospitals. Pero hindi pa ho malinaw kung dialysis machines nga yung problema. So far, nakikita namin na hindi po sila. Hindi po yung dialysis machine. Kaya yung ibang mga process flow ng dialysis, yung pa iniimbestigahan namin.
Parang isa-isa po yan eh. Meron po tayong proseso na sinusunod. Parang process of elimination ng mga possible causes. Opo. Tama Okay, po. one final question, Doc. Magkano ba Sure. ang dialysis treatment? Ano yan, per session ba binabayaran yan? Opo, per session po yan, no? And then, depending, hindi po masasabi kasi ng isang price every dialysis unit kasi parang ano po yan eh, parang may preventive maintenance, no? After a certain number of dialysis, meron gagawing mga blood check, may palitin ng mga filter, no? Mga ganun. But regularly, we can go to about 3,000 to 4,000 per session na pinaka-basic. Tapos may mga additional nga doon sa mga examinations at palitin ng mga filter. Dito po sa NKTI, ang pinaka-cost-effective po talaga because even with our high-tech machines, no, we can keep it at a very low price compared to kung sa mga sa labas sila gagawa, times 3, times 4 po ang mga pagbayaran. Kasi government facility kayo, no? So, Yes, so medyo subsidized na yung inyong serbisyo. So, kahit may Opo. subsidy kayo galing sa gobyerno, umaabot pa rin ng 3,000 to 4,000 pesos per dialysis session. And this is more than Opo, what? kasi, This is more than once a week. Po. That's right. No? Kasi sad to say po, no, kahit na-subsidize po tayo ng gobyerno, kung kukumpitin lang natin kung anong subsidy ng gobyerno, ang subsidy will only be able to provide for free, no? Yes. Less than 10% of the actual number of patients na sinaservisyohan ng NKTI. No? Okay, in So, other words, kahit saan ka pumunta, this is a very expensive treatment. Yes. Oo. And Oo. that is why I would like to take this opportunity na medyo napapangunahan ko na to because at the end of the month, ilo-launch na rin ng DOH is another method of dialysis na hindi lang yung hemodialysis at na peritoneal dialysis which is parang ang sasabi namin take-home dialysis. No? This is a very, not new, but this is an alternative to hemodialysis and we will be launching this at the end of the month. Okay, so the high cost of dialysis is just one more reason na iwasan ang Right. kidney disease at baguhin ang lifestyle. Exactly. Okay, maraming salamat And, po. maraming salamat po sa inyong tulong sa amin sa pagpapa-advokasya namin para sa healthy kidneys. Okay, maraming salamat po, Dr. Ricky Jose Quintos II, Head ng Public Information Office ng NKTI.